Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Bea. 40 anyos na sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taon 2008. 23 anyos lang ako ng mga panahong ito. Siguro magiging masama ang tingin niyo sa akin oras na malaman ninyo ang aking naging karanasan na dapat sana ay maging trahedya lamang ngunit hindi ko itatanggi na nahaluan ng kababalaghan. Hiling ko lang sana mapakinggan niyo muna ang aking paliwanag bago ko husgahan. Ikakasal na noon ang pinsan kong si Celine sa lalaking pinagkasundo sa kanya ng aking tito at tita, si Ian. Ang totoo niyan, una kong naging kasintahan si Ian since high school pa, kaya sobrang nawasak ang puso ko nang matanggap ang balita. Ang mga magulang ni Celine maging ni Ian ay magkasosyo sa negosyo. Umaasa silang mapapalago ito kapag nagkatuluyan ng kanilang mga anak. Ang problema, buntis na ako at si Ian ang ama. Ian, ano na? Nasabi mo na ba sa kanila? Hindi pwedeng matuloy ang kasal niyo ng aking pinsan. Alam mo naman na magkakaanak na tayo. Anong gusto mong gawin ko? Ipagtapat kina mama at papa ang totoo nang atakihin sa puso ang nanay ko? Alam mo naman na sakitin siya eh. So ganun na lang yon. Parang pinaglaruan mo lang ako. Paano ang anak natin? Susustentuhan ko siya. Kahit kasal na kami ni Celine, hindi kita pababayaan. Akong bahala sa inyo ng anak natin. Gago ka ba? Ako ang kasintahan mo, Ian. Huwag mong sabihing magiging kabit ako. Hindi ako papayag. Kapag hindi ka naghanap ng paraan, guguluhin ko ang kasal ninyo. Kapag may mangyaring masama sa mga magulang ko, ikaw ang mananagot, Bea. Kahit nanay ka pa ng magiging anak ko, talagang ikaw ang babagsakan ko ng sisi. Sanay naman ako eh. Palagi mo na lang akong pinag-iisipan ng masama. Ikaw, ano bang tingin mo sa sarili mo? Wala kang paninindigan. Ni hindi mo man lang ako pinakilala sa mga magulang mo. Sinabi ko naman sa'yo, bago pa nila magawang ipagkasundo ka, sinabi mo na sana na may kasintahan ka at buntis pa. Hindi na sana aabot sa ganito. Kung naging magkasintahan man tayo since high school, ibahin mo si Celine. Ipinagkasundo na siya sa akin simula pa nung pagkabata. Alam mo naman na may pinagdadaanan siya. Lecheng arrangement yan. Kapag hindi mo sinabi sa kanila ang totoo, magpapakamatay ako. Uy, ano pang hinihintay mo? Magpakamatay ka na para wala na tayong problema. Ang dami mo pang sinasabi. Singhal niya sa akin. Lagi na lang gano'n ang kahantungan ng pakikitungo sa kanya. Kesyo mas mahalaga sa kanya ang nanay niya at ayaw niya sa obligasyon. Si Ian kasi ang tipo ng lalaki na hindi makakatanggi sa anuman ang sabihin sa kanya ng mga magulang. Kahit pa may mga issue siya sa ibang tao. Talagang isasantabi niya ang mga ito. Matuwa lamang sa kanya ang mga magulang niya. Hindi ko na siya hinintay na makapagsalita pa dahil kaagad ko na siyang iniwan. Nagmamadali akong umalis at umuwi sa bahay namin kung saan nanunuluyan si Celine. Ang totoo niyan, may psychological disorder ang pinsan ko. Madalas itong umaatake lalo na kapag may mga bagay siyang ginusto na hindi niya nakukuha kaagad. Masyado rin siyang possessive sa mga bagay na naririnig niyang para sa kanya. Kaya bago pa man ito mahawakan ng iba ay ipinagbabawal na niya. Mabait si Celine, pero minsan nagbabago ang ugali kaya hindi ako makumpiyansa. Alam kong may katauhan sa loob niya ang tinatago na pwedeng sumira sa aming simpleng samahan. Ang nagawa ko lamang, pakisamahan si Celine. Depende sa mood ko kung kaya ko siyang kausapin o iwasan na lang. Kaso nga, nagkataong mainit ang ulo ko noon at siya ang dahilan. Pinsan, anong nangyari sa'yo? Ano bang paki mo? Siyempre naman, concerned lang ako sa'yo, pinsan. Simula kasi nung dumating ako dito sa bahay niyo, palagi na lang namumugto ang mga mata mo eh. Huwag mo nga akong usisain sa kung anong nararamdaman ko. Wala kang karapatan. Pwede ba lubayan mo nga ako? Pinsan naman, alam mong ikakasal na ako, hindi ba? Hayaan mo naman ako na maging malapit sa inyo. Kayo lang ni Teresa ang nagsisilbing kapatid ko eh. Alam mo naman na nag-iisang anak lang ako. May sakit pa ako at hindi pwedeng mawalay sa lahat ng bagay na pagmamayari ko. Manhid ka ba talaga? O sadyang tanga lang? Alam mong kasintahan ko si Ian. Hindi mo dapat ginagawang dahilan yung lecheng sakit mo sa utak.
Kung yun lang ang pinoproblema mo, pwede ko namang kausapin sina mama at papa na iatras ang kasal. Bakit ba nagagalit ka sa akin? Hindi ko naman gusto si Ian at mas pabor pa sa akin kung hindi na kami ipapakasal pa. Hindi mo gusto? Wow, ayos ka rin. Hindi ka prinsesa para magsalita ng ganyan sa harapan ko. Ano bang pinuputok ng butsi mo? Sinabi ko na nga, hindi ba? Ikaw na nga itong tinutulungan, ikaw pa ang galit. Napatda ako sa kanyang sinabi. Kung makapagsalita sa akin tungkol sa pagkakansela ng kasal si Celine, tila ba napakadali sa kanya at walang kahirap-hirap. Naanimoy laruan lang para sa kanya ang binata. Sa bagay, ganito yata talaga ang pakikitungo ng mga taong may saltik sa pag-iisip. Samantalang si Ian, animo nahihirapan siyang sabihin sa mga magulang ang tungkol sa akin. Ano ba talaga? Bakit ang gulo ng mga dahilan niya? Tinalikuran ko si Celine at nagmamadaling umakyat sa aking kwarto. Hindi ko na napigilang mapahikbi, sabay siksik ng aking sarili sa ulunan ng kama. Kapag nahalata na ang aking tiyan, hindi ko na alam kung ano pa ang ipapaliwanag ko sa aking mga magulang. Siguradong sasaktan ako ni Papa at ipapahiya sa aking mga kaibigan. Tuloy, kinuha ko ang cellphone at tinawagan si Ian. Ano na naman ba ang kailangan mo, Bea? Di ba't nag-usap na tayo? Parang awa mo na, Ian. Sabihin mo na sa kanila ang tungkol sa atin. Hindi ko na kayang manatiling ganito. Alin ba sa pinag-usapan natin kanina ang hindi mo naintindihan, Bea? Utang na lubog mo na akong pahirapan pa. Bakit hindi mo magawang tanggihan ng mga magulang mo? Bakit si Celine? Kay daling sinabi niya sa akin na kayang-kaya naman niyang ipatigil ang kasal anumang oras man niyang naisin. Ano ba talaga, Ian? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Oo na, paprangkahin na kita. Mahal ko si Celine. Siya ang gusto kong maging asawa at hindi ikaw. Kaya sana, tigilan mo ng pagtawag sa akin at malapit na kami ikasal. Saka ipalaglag mo na yung nasa sinapupunan mo. Kung kailangan mo ng aborsyonista, ako mismo maghahanap para sa'yo. Napakahayop mo! Hindi ka tao! Magkasing baliw nga kayo ng babaeng pakakasalan mo. Pwes magdusa ka! Hindi ko ipapalaglag ang batang ito. Darating ang araw, uusigin ka ng konsensya mo. Hayop ka! Kahit anong klase pang pananakot yang gawin mo sa akin, pasensya na, hindi yan uubra. Tila bombang sumabog sa aking pandinig ang kanyang sinabi. Unti-unting lumaylay ang aking balikat at napaduos-dos ako sa sahig. Pakiramdam ko, saglit akong tinakasan ng bait. Iiyak tapos tatawa. Maya-maya, hihikbi na naman at pagkadakay ngingisi na parang ewan. Tumayo ako at kaagad din namang natulala. Tila tinakasan ng kaluluwa nang makitang nakatayo sa may pinto si Celine at maluhaluhang nakatingin sa akin. Buntis ka? At si Ian ang ama? Ngayon, alam mo na, naiintindihan mo na kung bakit halos isumpa kita? Sorry, hindi ko alam. Ngayong buntis ka pala, pwede nating sabihin kina mama at papa para naman mapanagutan ka ni Ian. Sa tingin mo ba ganun lang kadali yon? Hindi, Celine. Mas lalo mo lang akong ipapahamak. Kapag pinangunahan mo si Ian, ako ang sasaktan ng mga magulang ko. Hayaan mong siya mismo ang magsabi ng totoo. Kapag hindi ko sinabi ang nalalaman ko, ipapakasal pa rin nila ako. Naiintindihan mo ba yun? Kung may kailangan kang gawin para sa ikabubuti mo, ako rin meron. Ano ba ang gagawin mo? Kakausapin ko ang mga magulang ko. Nataranta ako nang lumabas siya ng kwarto. Alam kong hindi nagbibiro si Celine at maghahanap siya ng paraan para ipaalam sa kanyang mga magulang ang kanyang nalalaman. May telepono naman at isang tawag lang niya sa mga ito, susugod kaagad ang kanyang mama at papa sa aming bahay kahit nasa kalagitnaan ito ng pag-aasikaso ng kanilang restaurant na pinagsososyohan nila ng mga magulang ni Ian. Kaagad ko siyang sinundan. Naghablutan kami sa may bintana, lalo na at walang tao sa bahay. Wala kaming mga kasambahay dahil kahit kaya naming kumuha ay hindi kami sinanay ng aming mga magulang sa marangyang pamumuhay. Bago pa man siya makatakbo sa telepono, walang habas ko na siyang itinulak sa hagdan. Alam kong mali ang nagawa ko, pero nabigla ako. Sa kagustuhang kailangan munang si Ian ang maunang magtapat nun sa mga magulang niya.
Hindi ako nakagalaw nang makita siyang paulit-ulit na gumugulong sa bawat baitang hanggang sa mabagok ang ulo niya sa sahig. Malakas yun, alam ko, dahil dahan-dahan na nagdugo ang parting noo niya. Hintakot na nagsisisigaw ako at sa ganoong tagpo na abutan ng mga magulang ko. Gimbal na tinanong nila ako kung ano ang nangyari. Kaya nang humabi ang dila ko ng kasinungalingan, nagtuloy-tuloy na yon hanggang sa isugod na namin siya sa ospital. Wala akong kasalanan. Lumabas lang ako sa kwarto at nakita siyang nakahandusay sa sahig sa baba kaya nagsisisigaw ako. Paliwanag ko sa kanila. Nalaman ni Ian ang nangyari at kaagad na pumunta ng pagamutan. Habang nasa emergency room si Celine, nagkaroon ako ng pagkakataon na iwasan ng lalaking minamahal ko. Kaso lang, sinundan niya ako at hinablot ang aking braso. Mag-usap nga tayo, babae. Ano ba, Ian? Nasasaktan ako. Hindi pa ito ang pananakit na kaya kong gawin sa'yo oras na malaman ko ang totoo. Ngayon sabihin mo, may kinalaman ka ba sa pagkakahulog ni Celine sa hagdan? Itinulak mo ba siya? Ano? So pinagbibintangan mo ko? Hindi pa ako ganun kadesperada para lang manulak ng tao sa hagdan. Dapat nga akong magwala, hindi ba? Pagkatapos mo kong gamitin, pagbuntunan ng init ng katawan, heto't itatapon mo na lang ako na parang bula. Bakit? Dahil nakuha mo na ang gusto mo sa akin? Kakalimutan mo na lang ang pinagsamahan natin simula pa ng high school? Ano? Dahil sa tingin mo sariwa si Celine? Gago ka? Baliw ang babaeng ipapalit mo sa akin. Ang dami mong satsat. Isa lang ang tinatanong ko. Tinulak mo ba si Celine? Hindi. Wala akong ginagawa na ikasasama niya. Kaya pwede ba lubayan mo na ako? Oras na may mangyaring masama kay Celine at nakapagsumbong siya sa akin, mananagot ka, Bea. Ako mismo ang papatay sa'yo. E di subukan mo. Sa akala mo ba natatakot ako sa'yo? Wala kang paninindigan. Hayop ka! Nagmamadali ko siyang tinalikuran sabay pasok sa banyo. Doon ako umiyak ng umiyak. Gusto kong manlumo sa aking ginawa. Nagkawatak-watak na ang komposisyon ko sa sarili. Nanulak ako ng tao sa hagdan at nagsinungaling pa sa aking mga magulang. Tuloy maging kina tito at tita ay hindi ko magawang makatingin ng maayos. Nakukonsensya ako. Kaya naman kaagad akong umalis ng ospital at umuwi sa bahay. Saktong kadarating lang ni Ate Teresa kaya umiiyak akong yumakap sa kanya. Bea, umuwi kaagad ako nang malaman ko ang nangyari kay Celine. Nadisgrasya daw si pinsan. Ate, wala po akong kasalanan. Tulungan mo ko, ate. Teka lang, Bea, ha? Naguguluhan ako. Ano bang nangyari? Si Ian po kasi, pinagtatabuyan na niya ako dahil gusto niyang maikasal kay Celine. Ano? Akala ko ba sasabihin na niya sa mga magulang niya ang tungkol sa inyo? Nalaman ni Celine ang sitwasyon ko, ate. Gusto niyang makialam. Gusto niyang siya magsabi sa mga magulang niya na buntis ako. Alam ko naman na kapag nangyari yun, iisipin nila tita na nilandi ko ang lalaking pakakasalan ng anak nila. Hindi nila alam na ako ang unang nobya. Pero tumanggi si Ian na gawin ang napagkasunduan namin. Napakawalang ya naman talaga ng Ian na yan. Akala ko ba mahal ka niya? Yun din nga ang sinabi niya sa akin eh. Pero nang makita niya si Celine, ate nakalimutan na niya na magiging tatay na siya. Hindi ba may kondisyon si Celine? Baka naman yun lang ang dahilan. Literal naman loloko sila, ate. Ipapabarang ko si Celine. Bigyan mo siya ng napakapangit na mukha nang sa gayon hindi na siya magustuhan ni Ian. Pero Bea, hindi ba nasa peligro ngayon ang buhay ni Celine? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Wala naman siyang kinalaman sa panloloko sa'yo ni Ian. Alam mo, ang dapat nating pahirapan ay si Ian. Anong wala, ate? Siya nga ang punot dulo eh. Paano pa ako nito magiging okay? Kapag nalaman nila mama at papa ang nangyari sa akin, ipapatapon nila ako sa probinsya? Hindi mangyayari yan. Pagtatakpan kita. Pero alam mo, hindi sa tinataboy kita. Pero tingin ko nga ay kailangan mong makauwi na muna sa probinsya. Nang sa gayon maitago mo ang iyong pagbubuntis. Tsaka na natin sila gulatin kapag handa ka na. Naniniwala naman ako na mapapatawad ka pa rin ni na mama at papa eh. Nariyan na yan. Kailangan na lang tanggapin mo ang nangyari sa'yo. Dala ng labis na bigat na aking nararamdaman, napahagulgul ako.
Naaawa naman akong pinagmasdan ni ate na alam kong siya man ay nahihirapan sa aking sitwasyon. Madalas niya akong paalalahanan noon na huwag ibibigay ang lahat-lahat kay Ian dahil baka dumating ang panahon ako rin ang magdusa dahil aabusuhin lang niya ako. Hindi ako nakinig dahil akala ko iba si Ian. Pero mali pala ako, wala siyang kasing sama. Si Celine, paano kapag nagsumbong siya ate? Hindi ko naman sinasadya ang nangyari. Nag-away lang kami. Kakausapin ko sina mama at papa. Pupunta ka ba ngayon sa ospital? Oo, kailangan ko magtungo ngayon. Ikaw, kailangan mong sumama. Huwag kang matakot. Kaya nating ipahiya si Celine kahit ano pang klaseng pagsusumbong ang gawin niya. Pangako mo yan ate ha? Hindi mo ako pababayaan? Mas mahalaga ka kesa sa ibang tao, kaya makakaasa kang hindi kita pababayaan. Nagpunta nga kami ulit sa ospital. Nalaman namin na dinala sa ICU si Celine dahil grabe ang pagkakabagok ng ulo niya sa semento. Ayon sa nagsagawa ng CT scan sa kanya, nakitaan ng blood clot sa utak ng dalaga at kailangan maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaya inanunsyo ng kanyang mga magulang na kanselado na ang kasal nila ni Ian. Ikinatuwa ko ang impormasyong yon at nagsimulang magparamdam kay Ian. Kaso lang, hindi na talaga naging maayos ang pakikitungo niya sa akin. Literal na naglaho ang lahat ng magandang pinagsamahan namin. Parang awa mo na, Ian. Ako na lang. Magkakaanak na tayo hindi ba? Hayaan mo na akong maging asawa mo. Huwag kang ambisyosa, Bea. Hindi ang kagaya mong babae ang nais kong maging asawa. Pwede ba iwasan mo na ako? Tapusin na natin ang lahat ng namamagitan sa atin, okay? Hindi na kita kayang pakisamahan. Gago ka pala Bakit mo ako binuntis, ha? Ano, kalokohan lang ang lahat ng ginawa natin? Kasalanan mo yan. Hindi ka nag-iingat. Ilang beses na kita sinabihan na gumamit ng proteksyon, hindi ba? Bobo ka pala Ako ba ang lalaki? Kung ikaw kaya ang nag-iingat, napakaraming pwedeng gawin ng lalaki para wag akong mabuntis. Pero inuna mo pang sarili mo. Ako, hindi ako nagsisisi sa pagkakabuntis ko. Lalo na't umaasa kasi ako na pakakasalan mo ko. Tapos ngayon, ganito pa ang ginawa mo sa akin? Talagang itatapon mo lang ng bastang pinagsamahan natin? Ang dami mo pang dahilan. Katangahan mo lang naman ang rason kung bakit ka napunta sa sitwasyong yan. Ipalaglag mo na yan Kailangan wala na ang bata kapag ikinakasal na kami ni Celine. Hindi ka magiging masaya sa gagawin mo. Baka nakakalimutan mo, sa ginawa mo sa akin, walang karmang maganda para sa'yo, Ian. Ingat lang sa sobrang pananakit sa akin. At baka sa susunod, ikaw naman ang makalasap ng sakit. Huwag mo akong tinatakot. Ang sabihin mo lang, naiinis ka dahil naiinggit ka sa pinsan mo. Napaiyak ako ng todo sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Lantaran na talaga. Wala na akong halaga para sa kanya. Lalong hindi na niya ako mahal. Tuloy, galit na nilayasan ko siya at umuwi sa bahay. Gumawa ako ng sulat para sa aking mga magulang. Humihingi ako ng paumanhin sa pamamagitan ng pagsasabi ko sa kanila sa tunay kong sitwasyon. Ipinagtapat ko sa aking mga magulang na nagdadalang tao ako. Wala na akong pakialam kung ano pa ang magiging reaksyon ni Ian. Damay-damay na kami, kesa naman ako lang mag-isa ang magdusa. Ang mahalaga, maisahan ko siya. Nagmadali ako sa pag-iempake ng aking mga gamit at umalis. Sinabi ko na lang sa mga kasama ko sa bahay na sa probinsya ako pupunta. Mainam na ito kesa mapuno ako ng panghuhusga sa sarili kong pamilya. Hindi ko na kaya. Nalaman ni ate ang aking ginawa at hindi na ako nagtaka pa nang sumunod siya sa akin makalipas ang 2 linggo. Sobra akong nag-alala nang umalis ka, kaya kita sinundan ngayon. Hindi mo naman ako kailangan sundan ate. Ayos lang naman ako dito. Napagtanto kong tama rin naman ang sinabi mo kesa sa hintayin ko pa ang pagtaboy sa akin nila mama at papa. Nagalit sina mama at papa, oo. Pero nang nalaman nilang nauna ka nang pumunta rito, hindi na sila nagkomento pa. Alam mo naman sila, hindi ba? Kapakanan lang natin ang iniisip nila. Kaso lang nagdrama si Ian nang kumprontahin siya ng ating mga magulang. Sinabi niya na ibang lalaki raw ang nakabuntis sa'yo.
Anong akala niya? Nasa telenovela kami? Ate, hindi ako tanga para hayaan lang siya na gawin yun. Alam ko at naaawa ako sa'yo. Mukhang hindi na natin kailangan patagalin ng bagay na ito. Kapag hinayaan natin si Ian, talagang gagawa siya ng paraan para matakasan ang obligasyon niya. Hindi mo ko dapat kaawaan, ate. Alam mo kung anong dapat nating gawin? I-dispatch siya si Celine. Siyang dahilan kung bakit nasira ang ulo ni Ian. Pasensya na sa pagsira ko sa pantasya mo, Bea. Pero hindi natin pwedeng gawin yan. Bakit? Kumakampi ka na ngayon sa kanya? Hindi ako kumakampi sa kanya. Pero lumabas na ang resulta ng operasyon ni Celine sa ulo noong 1 linggo. Tapos kahapon, nagkamalay na siya. Wala siyang maalala, Bea. Hindi niya tayo nakikilala. Lahat tayo, maging si Ian. Sabi pa nga ng doktor, dala raw ng amnesia. Panandaliang nawala ang psychological disorder niya. Ayos din ah. Sana pala, lagi na lang siyang nababagok para naman tumino ang pag-iisip niya. Nang marinig ko ang balita, tila ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Hindi na siya makakapagsumbong kung ganon. Hindi na niya maaalala na buntis ako at si Ian ang ama. Tila ba nasolusyonan kagad ang problema ko kaya halos maiyak ako sa tuwa. Mabuti na lang, maitatago ko pa ang pagbubuntis ko. Oo, maitatago mo pa, pero hindi sa mga magulang natin. At galit na galit sila. Ngayon pati sina tita at papa nag-aaway na. Gusto ni mama ipakasal ka kay Ian o itakwil ka na. Ayaw namang pumayag ni na tita. Kailangan daw si Ian ngayon ni Celine. Hindi na ako magtataka kung bakit masama ang ugali ni Celine, ate. Nagmana sa mga magulang niya. Ano pang ibang sinabi ni mama? Pinauuwi ba nila ako? Hindi. Sobrang nagtampo sina mama at papa sa'yo. Pero pupunta sina tita dahil balak nilang pagbakasyonin din si Celine dito sa bahay. Kaya nga ako nagpunta rito para alalayan ka. Mamaya apihin ka ng tsuhin at tsahin natin. Bakit pa sila dito pupunta? Alam mo naman na ayaw kong makita si Celine. Wala tayong magagawa. Ancestral house ito ng ating pamilya at lahat tayo may karapatan sa bahay na ito. Iwasan mo na lang siya kung sakali. Malaki naman ang bahay at kung mag-iiwasan kayo, siguradong hindi kayo magkikita. Hindi ko maipapangako yan, ate. Nanggagalaiti ako, lalo na kapag naaalala ko ang babaeng yun. Siya ang naging dahilan kung bakit nagbago ang pagtingin sa akin ni Ian. Bunso, ikalma mo ang sarili mo. Hindi natin pwedeng kalabanin ng taong hindi naman tayo naaalala eh. Ano bang klaseng pagsubok na naman ito? Ang bigat, ate. Hayaan mo na, Bunso. Balang araw, gugulong din ang kapalaran. Siguro tuwang-tuwa sila ngayon. Pero bukas, siguradong hindi na. Ipagdarasal ko din na maranasan kagad nila ang karma sa lalong madaling panahon. Sisiguraduhin kong iiyak ang babaeng yan kapag nanatili rito. Ano naman ang gagawin mo? Basta ate, manood ka na lang. 3 araw pagkatapos ng naging pag-uusap namin ay dumating sina tito at tita, kasama si Celine. May benda pa sa kanyang ulo ang pinsan ko pero mukhang hindi naman malala ang kanyang kalagayan. Nakakapagsalita na ng maayos ang babae, maliban na nga lang sa hindi niya kami maalala. Hindi ako nakipag-uusap sa kanya o sa mga magulang niya. Hinayaan kong si ate ang mag-entertain sa kanila. Hindi yata natiis ni tita ang cold treatment na pinapakita ko sa kanila. Kaya naman nang umalis ako sa sala kung nasaan sila, sinundan niya ako. Sinabi sa akin ni tita na alam na niya ang sitwasyon ko. Pero kahit magkaanak pa kami ni Ian ng 2 o 3, hindi nila isusuko ang binata sa akin. Kailangan daw siya ngayon ni Celine. Isa pa, nang magising ang babae mula sa operasyon, ipinakilala na raw nila si Ian bilang kasintahan niya. Nagalit ako, pero hindi man lang nagpatinag si tita. Hindi na raw magbabago ang desisyon niya. Mas mahalaga pa rin daw ang kalusugan ng aking pinsan. Nang umalis silang mag-asawa, galit akong nagwala sa loob ng aking kwarto. Pinagbabato ko ang lahat ng bagay na madampot ko hanggang sa dumating si ate at kaagad akong pinigilan. Ano bang nangyayari sa'yo, Bunso? Bakit ka nagwawala? Galit ako sa kanila, ate. Kasumpa-sumpa sila. Shh! Naririnig ka ni Celine. Huwag kang maingay. Wala akong pakialam. Mas mabuti nga umalis na ang babaeng yan dito. Siya lang naman ang dahilan ng pagkakagulo ng buhay ko . Bea,
Pasensya na kung ganyan ang nararamdaman mo para sa akin ha. Hindi ko lang kasi maalala ang lahat ng nangyari sa pagitan natin. Kung bakit tayo nagkatampuhan. Basta palagi mong tatandaan, mahal kita pinsan. Ang plastic mo rin ano? Akala mo ba lalambot ako sa mga paganyan mo? Celine, pakiusap, lumabas ka na nga muna. Kakausapin ko lang si Bea. Walang nagawa si Celine kundi ang lumabas nga ng aking kwarto. Hindi ko maiwasang mairita sa bawat galaw niya. Inosenteng-inosente kasi, na akala ko sobrang bait, pero may tinatago palang kulo. Nasabi ko yon dahil kahit nagka-amnesia siya, ay si Ian pa rin ang tinitiyak niyang hindi malalayo sa kanya. Hindi ako kumbinsido na talagang hindi siya nakakaalala. Tila ginagawa niya lang ang bagay na ito para kutsain ako. Hindi ko gusto ang ginawa mong pagwawala kanina. Akala ko ba kakampi ka sa akin, ate? Totoo yun, pero may mga bagay kasi tayong dapat na isaalang-alang bago kumilos kagaya ng nangyayari sa'yo ngayon. Alam mo, Bea, pwede mo kasing kumbinsihin si Celine na kalimutan na si Ian. Ganun lang kadali, pero may mas maganda akong advice sa'yo. Ano yun, ate? Kalimutan mo na muna ang pagkontra sa kanya ngayon. Bigyan natin siya ng pagkakataon na maalala ang lahat. Bago man lang tayo humusga, malay natin magbago siya at sabihin niyang nagkamali lang siya sa mga sinabi niya. Napag-usapan na natin ito, hindi ba ate? Ipapabarang ko sa iyo ang babaeng yan. Lumalapit ako sa iyo dahil ikaw lang naman ang may kakayahan na gawin yan. Ikaw ang pinamanahan ni Lola ng kapangyarihan. Hindi ganun kadali yun. Alam mo yan. Oras na isagawa ko ang barang, asahan mo na may pagkakataon na titilapon ang ibinigay nating karamdaman sa kanya. Lilipat ito sa atin. Kung ano ang gagawin natin kay Celine, 10 beses itong magbibigay ng parusa sa atin. Siguro kay Ian pwede kong gawin at oras na makahanap ako ng pagkakataon, ibibigay ko ang parusa para sa lalaking yun. Sa ngayon, huwag ka na munang gumawa ng hakbang na ikai-stress mo at ng baby. Kung ganon, pagbibigyan kita ate. Pero hindi ako papayag na magtagpo ang landas namin sa bahay na ito. Sakali man na makasalubong ko siya, huwag mo nang asahan na hindi ko siya sasaktan. Aaminin ko, maraming naiinis sa ugali ko. Mula sa mga kaibigan, kakilala at kaanak. Pero anong magagawa ko? Ito lang naman ang tunay na ako. Ayokong magpakasanta kagaya ni Celine na aakalain ng sino man na mabait, pero hindi naman pala. Nasa loob lang ang kulo ng babae, hindi pa ipinapakita sa pagnanais niyang makuha ang lahat ng gusto niya. Salamat na lang, tila nakakaramdam din si Celine na ayaw ko siyang makausap. Hindi na kasi niya ako nilalapitan pa o hinahanapan ng paraan para makasama sa iisang lugar. Sa paglipas ng panahon, lumalaki na ang aking tiyan. Nagiging halata na ito. Unti-unti ko nang natatanggap na hindi nga para sa akin si Ian. Siguro nawalan lang ng direksyon ng buhay ko nang malaman kong hindi na kami magkakatuluyan. Kahit sino naman siguro, ganun ang mararamdaman, lalo na kapag nagdadalang tao pa. Siguro nasasaktan pa rin ako pero mas kailangan kong pagtuunan ng pansin ang sarili ko. Ako rin naman ang makakaayos ng lahat ng ito eh. Isang araw, nagpaalam sa akin si ate. May kailangan siyang puntahan sa bayan. Ayos ka lang ba kung maiwan na muna kita? Naubusan tayo ng stock sa kusina eh. Bakit ikaw pa ang aalis ate? Alam mo naman na kailangan kita rito eh. Yang bruha na lang ang utusan mo. Bea, alam mo naman na hindi nakakaalala si Celine. Paano kung maligaw yan? Mas mabuti nga yun eh, nang mawala na siya sa buhay natin. Pero sige na nga, bilisan mo ah. Sus, kailan ba ako nagtagal sa pag-alis? Mabilis lang to, pangako. Tumango na lang ako at hinatid siya sa main door. May kotse naman si ate kaya nagagawa niyang umalis kahit malayo kami sa bayan. Sinadya talaga ng mga magulang ko na patayuan ng ancestral house ang dating bahay ng yumao kong lolo at lola para mabawasan man lang ang usap-usapan ng mga tao doon tungkol sa aming pinagmulang lahi. Na mga mambabarang daw kami. Pero hindi nila alam kahit may reputasyong ganun ang aking lola, hindi niya ipinapasa sa lahat ng apo niya ang kanyang kapangyarihan. Pumipili lang siya ng isa at si ate nga ang napamanahan niya. Noong una ayaw ni ate tanggapin ang pamana. Kaso lang wala siyang magagawa.
Magdurusa kasi si Lola kapag hindi na ilipat sa iba ang kanyang kakayahan. Naisip ko nga, sana ako na lang ang nagkaroon ng ganong klaseng kakayahan. Di sana'y nagawa ko na ang matagal ko nang gustong gawin kay Celine. Iba kasi si ate. Kahit kapatid niya ako at mahal na mahal, hindi naman niya kinukonsinti ang mga kalokohan ko. Palagi niyang sinasabi na hindi mabuting gawain ng mambarang. Lalong wala siyang balak na sundan ang yapak ni Lola. Ang pagiging mambabarang niya ang ginagamit niya sa kabutihan sa pamamagitan ng pananambal. Yun nga lang, tsaka niya ginagamit ang kakayahang mambarang kapag sobra na ang nararanasan naming pagdurusa at kailangan ng mahinto. Naputol ang aking pagmumuni-muni nang lumapit sa akin si Celine. Kumusta ka, pinsan? Mukhang hindi tayo nagpapang-abot ah. Oo, abala kasi ko eh. Sa bagay, malaki ng tiyan mo ah. Nagpapacheck up ka na ba? Hindi na kailangan. Bala ko nang dumiretso na lang sa klinik kapag manganganak na ako. Tsaka bakit ba ang dami mong tanong? Nananabik na kasi akong makita ang anak mo. Hindi ba at pamangkin ko rin naman yan kasi magpinsa naman tayo? Talaga bang may amnesia ka o nagpapanggap lang? Para kasing hindi naman totoo ang pagbabait-baitan mo eh. Alam mo, nahihirapan akong isipin kung ano bang kasalanan ko at kailangan mo kong pagsupladahan. Pero ayos lang, naiintindihan pa rin kita. Kapag bumalik na ang memorya mo, siguradong hindi mo na ako maiintindihan. Siya nga pala, nakausap ko kanina sa telepono ang boyfriend ko. Okay lang naman siguro kung dalawin niya ako rito, ano? Huwag kang mag-alala, pagsisikapan namin na hindi ka maabala. Kaagad na nawala ang ngisi ko sa muka nang banggitin niya sa akin si Ian. Talagang kasintahan niya ang tingin niya sa lalaki kahit hindi naman sila naging opisyal. Gayunpaman, hinayaan ko na lamang siya kahit wala siyang sagot na nakuha sa akin. Sa katunayan, tinalikuran ko siya matapos kong irapan. Nagkulong na lang ako sa kwarto hanggang sa dumating si ate. Kaagad niya akong pinuntahan at kinausap. Nasa baba si Ian at kausap si Celine. Alam mo ba ito? Ate, hindi ko na kailangan sagutin yan. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga, hindi nila ako pinapakialaman. Ngayon ko lang napagtanto, napaka-insensitive nila para maglambingan gayong narito ka sa taas at ang lalaki pang tatay ng dinadala mo. Sabi ko nga hindi ba? Pero ang nangyari, ako pa ang lumalabas na masama. Ako pa ang kontrabida. Yun nga ang ikinaaangal ko eh. Lalo na dumagdag pa sa suliranin ko ang mga magulang ni Celine na kasing bulok niya ang pag-uugali. Talagang kinukonsinti nila ang anak nilang malandi. Maliban pa ron, may ambag din sa pasakit mo ang mama at papa natin na sa halip na suportahan ka, gusto ka pa nilang itakwil. Iniisip nila na inagaw mo si Ian kay Celine kaya akala nila ito ang dahilan ng pag-aaway niyong dalawa. Akala nila ikaw ang kahihiyan. Wala tayong magagawa dyan ate. Ibang paborito nila eh. Napansin mo rin ba? Magiliw sila kay Celine? Di bali na lang. Nandito naman ako eh at hindi kita pababayaan. Kung ayaw nila sa'yo, hayaan na natin. Salamat ate ha. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nawala ka eh. O siya, maiwan na muna kita ha. Sa kusina lang ako at ipaghahanda ka ng pagkain. Napakabuti mo ate. Ang swerte ko talaga sa'yo. Sus, umiral na naman yung kalambingan mo. Naging okay naman ako sa paglipas ng mga oras. Kahit alam kong masayang magkasama sina Celine at Ian sa baba lang ng bahay, hindi ako namatay. Expression lang pala yung kasabihang mamamatay ako kapag wala ka. Dahil hindi naman ako napano. Ang totoo niyan, naiirita lang ako. Nagkulong na lang talaga ako hanggang sa sumapit ang hapunan at nagutom ako. Si ate ang nagluluto ng pagkain na kinagiliwan ko na simula nang dumating ako sa ancestral house. Kaso lang, nagulat ako nang sa halip na si ate ay si Celine at Ian ang nakita ko sa kusina. Nanlaki kagad ang mga mata ng huli nang makita niya ako. Kaya bago pa sila makapagsalita, tinalikuran ko na sila. Dumiretso ako sa garden pero hindi ko inaasahan na susundan ako ni Ian. Galit na hinablot niya ako sa braso. Tinitigan niya rin ako, maging ang maumbok ko ng tiyan. Anong ginagawa mo rito? Anong klaseng tanong yan?
Natural bahay to ng buong pamilya. Ikaw, bakit ka narito? Hindi ka naman miyembro ng pamilya namin ah. Ako lang naman ang boyfriend ni Celine at ikakasal na kami. Ipinangalandakan mo pa talaga, no? Ang kapal ng mukha mo. Sana makarma ka sa ginawa mo. Talagang hindi mo pinalaglag ang sanggol ha? Ang kapal ng mukha mong babae ka. Talagang sinasadya mong guluhin ang relasyon namin ni Celine. Teka lang ha, hindi ako kasing demonyo mo kaya binuhay ko ang anak ko. Bago ka magwala, nauna pa ako dito nang dumating kesa kay Celine. Ngayon, wag na wag niyo akong pakikialaman dahil kahit kailan, hindi ko nilalapitan ng babaeng ipinalit mo sa akin. Ian, bakit mo sinasaktan ang pinsan ko? May problema ba? Kitang-kita ko ang pamumutla sa mukha ni Ian nang marinig niya ang boses ni Celine. Hindi niya siguro akalain na susundan din siya ng babae. Sa kabilang banda, gusto ko ring mairita sa kanya. May amnesia pa nga siya, natatakot ng maagawan. Nang mabawi ko nga ang aking braso, masama kong tinignan si Ian. Wala talagang hiya ang lalaki. Pagkatapos ng panloloko niyang ginawa sa akin, nagawa pa niya akong saktan. Nagulat na lang talaga ako nang basta na lang lumapit sa amin si Celine at marahas na hinawakan ang braso ko. Namumula ang braso mo. Bakit mo ba siya sinaktan? Ano bang ibig sabihin nito, Ian? Wala, Celine. Napahigpit lang ang hawak ko sa kanya. Walang ibig sabihin yun. Sigurado ka ba? Sa susunod mag-ingat ka naman. Buntis ang pinsan ko at masela ng balat niya. Sige, hindi na mauulit. Humingi ka ng paumanhin kay Bea. Pasensya na, Bea. Bea, nasa study room kasi si ate, may kausap sa telepono. Gusto mo bang sumabay na lang muna sa amin na maghapunan? Hindi na kailangan, babalik na lang muna ako sa kwarto ko. Sige, kapag may kailangan ka magsabi ka lang ha. Kahit may amnesia ako, wala namang problema sa katawan ko. Magagawa kitang tulungan sa kahit na anong kailangan mo. Gustuhin mang umikot ng aking mga mata, pinigilan ko ang aking sarili. Mukha talaga siyang concerned na concerned. Tuloy mas lalo akong nairita, mas lalong nagiging masama. Sa halip na magpasalamat sa kanya, umalis ako at iniwan siya. Muli nagkulong ako sa aking kwarto. Mahigit 1 oras ako doon nang kumatok naman si ate habang tinatawag ako. Nabalitaan ko mula kay Celine na nagpang-abot kayo ni Ian. Ano bang nangyari? Ayun, kung ano-ano na naman ang binintang niya sa akin. Sinaktan pa ako ng gago. Ano? Napakawalang yan naman pala ng lalaking yan ah. Siya pa talagang may ganang gumawa ng kalokohan dito sa bahay. Akala niya yata ate, maghahabol pa ako sa kanya. Kahit alam kong mabilis akong nakaiwas sa kanya ngayon ate, hindi pa rin talaga ako nakakapag-move on. Dahil hanggat nakikita ko siya, lalong kumukulo ang dugo ko. Ingat lang, baka mamaya magmanas sa kanya ang anak mo. Hindi mangyayari yun. Ngayon ko lang napagtantong napakahayop ng lalaking minahal ko. Ayos na rin kung hindi ko siya makakatuluyan. Kung sakali, buong buhay kong pagtitiisan ng kademonyuhan niya. Mukhang hindi uuwi si Ian. Dito daw mananatili ayon kay tita. Siya ang kausap ko kanina sa telepono. Akala yata loyal ako sa kanya. Utusan ba naman ako na bantayan ka at baka raw gapangin mo ang lalaki? Ano? Hindi na ako bababa sa ganoong level ano? Mas mabuti pang maging dalagang ina ako, titiisin ko ang mapanghusgang tingin sa akin ng mga tao at ang pagtatakwil ni na mama at papa sa akin kesa sa makipag-agawan ako sa kanya kay Celine. Alam mong hindi ko yun deserve ate. Masakit man pero tatanggapin ko ang parusa ng pagiging marupok ko. Balang araw, alam ko naman na darating din ang mabuting kapalaran sa akin at makakatuwang ko ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Tama ka, kaya papano, para maiwasan mo sila, dito ka na lang ha? Dito na lang talaga ako ate, pangako. Nararamdaman kong nakahinga ng maluwag si ate sa aking sinabi. Alam kong umiiwas na lang siya sa gulo kaya hindi niya ako iniwanan. Pero may pagkakataon talaga na kailangan kong bumaba dahil may mga pangangailangan ako na hindi ko matatagpuan sa aking kwarto, kagaya ng pagkain. Tiniis kong maglakad sa pasilyo sa kalaliman ng gabi para lang makarating sa kusina.
Habang binabagtas ang daan papunta roon, may napansin akong bulto ng babae na may hawak na lampara. Papasok sa kwarto na inookupahan ni Ian. Nakabalabal ang babae at puti ang buhok. May katandaan na rin siya. Napakunot noo ako. Sino naman kaya ang babaeng ito at ano ang ginagawa niya sa kwarto ng lalaki? Kahit wala na dapat akong pakialam kay Ian, palihim akong sumilip sa kinaroroonan niya. Nagulat ako nang makita ang nasabing bulto nang may kunin siya sa mahalagang gamit ni Ian tsaka siya lumingon sa kinaroroonan ko. Namumutla akong nagtago sa takot na baka makita niya ako. Halos hindi ako humihinga nang humakbang ang hindi nakikilalang tao palabas ng kwarto. Nagmamadali ako sa pag-alis, sabay tago sa isa sa mga kurtina. Panginoon ko, wag mo po akong pababayaan. Ilayo mo po ako sa mga masasamang loob. Nangihina akong sambit. Sinundan ko pa ng tingin ng bulto na nasa tingin ko ay babae na papalayo ng papalayo hanggang sa hindi ko na siya mamataan sa pasilyo. Makailang beses kong kinusot ang aking mga mata. Sigurado akong tao ang aking nakita. Gayunpaman, hindi ko na pinilit pa ang aking sarili na tuklasin ito sa takot na baka bumalik ang babae. Kaagad akong bumalik sa taas ng bahay at kinatok ang kwarto ni ate. Mabuti na lang nagising siya kaagad. Bea, anong kailangan mo? Bakit parang balisa ka? May nangyari ba? Ate, tumawag ka ng pulis. May nakita akong pumasok sa kwarto ni Ian. May kinuha na mahalagang gamit, ate. Ano? Sigurado ka ba? Ate, hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko talaga yung tao sa baba. Nagtago pa nga ako sa kurtina nang dumaan siya sa harapan ko eh. Teka lang, tatawag ako ng pulis. Tumayo si ate at kinuha ang kanyang cellphone. Nagmamadali siyang tumawag at maya-maya lang may kausap na siya. Ilang sandali lang, dumating na ang mga pulis na pinatawag niya. Pinacheck namin ang paligid ng bahay maging sa lahat ng sulok. Wala silang nahanap. Tuloy mas lalo akong nagtaka. Paano nawala ng ganun na lang ang babae? Tsaka bakit balot na balot ang kanyang buong katawan? Nagising sa nalikha naming ingay sina Ian at Celine na nanggaling pa sa kanyang kwarto. Nagtataka sa naroong pulis. Anong nangyayari? Pinasok tayo ng magnanakaw. Mukhang tama ang hinala nyo. Nawawala ang wallet ko. Ano? Paanong mawawala ikaw lang naman ang nasa kwarto mo? Nagsasabi ko ng totoo. Kung ganon, magnanakaw nga ang babaeng nakita ni Bea na pumasok sa kwarto mo, Ian. At bakit ka naman nasa kwarto ko? Ano, may plano ka na naman na hindi ko gusto? Hindi ako kagaya ng iniisip mo. Natural, makikita ko ang kwarto mo dahil doon ako dadaan papunta sa kusina. Walang iya talaga. Walang tinira sa pera ko. May laman pa namang mga ATM at credit cards ang wallet. Tapos pictures ko. Hay nako, huwag ka nang umasa na itatabi ng magnanakaw ang wallet mo. Oras na makita niya ang pera at ATM, sigurado ibabasura niya ang pagmumukha mo. Alam siguro ng magnanakaw na isa kang bangungot. Talagang pinapainit mo ang ulo ko, no? Wag mong susubukan na saktan ng kapatid ko, Ian. Malilintikan ka sa akin. Baka naman gusto mong ikaw pang ipahuli ko. Tama na, babe. Pasalamat ka na lang kay Bea na nireport niya sa pulis ang nangyari. Kung nagkataon, baka nga ikaw pang manakaw. Napaikot ko kagad ang aking mga mata sa narinig. Pasimpleng landian pa ang dalawa na labis kong ikinainis. Hindi na lamang ako sumagot at inis na iniwan sila sa sala kasama ang mga pulis. Kinaumagahan, dito na nagsimula ang mga kakatuwang nangyayari kay Ian. Sa banyo pa lang, nagsisigaw na ang lalaki. Nang daluhan siya ni Celine, basta na lang tumingin ulit sa sahig si Ian. Ano bang nangyayari sa'yo, babe? Ang daming palaka sa banyo kanina. Palaka? Paano magkakaroon ng palaka rito? Kalilinis lang ng kasambahay ah. Totoo ang sinasabi ko. Bakit naman ako magsisinungaling? Alam ko kung ano ang nakita ko. Alam mo, puyat lang yan. Ang mabuti pa maligo ka na. Baka kasi nananaginip ka pa eh. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala? Halos malunod ako sa dami ng palaka na nasa banyo. Biglang natawa si ate nang marinig ang sinabi ni Ian. Napakunot noo tuloy ako.
Pero nang tatanungin ko na siya ay basta na lang tumalikod sa akin si ate at nagtungo sa kanyang kwarto. Hindi napapalagay na sinundan ko siya at pumasok din sa kanyang silid. Nauna akong naupo sa kama habang nakatingin sa kanya. Ate, may kinalaman ka ba sa nangyayari kay Ian? Ano? Seryoso ka ba? Nagtatanong ako ate, alam ko kung ano ang kakayahan mo. Aba, hindi porket marunong ako nun, ako na kagad ang may gawa ha? Hindi ko pa nakukuha ang go signal mo para gawin ang mga bagay na yon. Kung hindi ikaw, sino? Abay malay ko. Dati ayaw ko siyang masaktan, pero ngayon hindi ko alam kung bakit natutuwa ako habang nakikita ang sindak sa kanyang muka. Malamang sinaktan ka niya eh. Masaya ka na nakikita siyang nagdurusa. Alam mo, bilib nga ako sa'yo eh, kasi nagagawa mong maging normal kahit kaharap mo pa siya. Kung ako yan, aba, ayoko na siyang makita. Ate, hindi masaya ang maghigante nang hindi nakikita ang muka ng taong nais nating pagdusahin. Dapat lang sa kanya yan. Huwag kang mag-alala, wala pa naman akong ginagawang masama sa kanya. Ang sa akin lang, oras na makita ko siyang sinasaktan ka, doon siya humanda. Talagang hindi ko siya sasantuhin. Pagkatapos ng naging pag-uusap naming yon ni ate, naging magaan na kahit papaano ang aking kalooban. Alam kong nagdurusa na ang lalaking walang ibang ginawa kundi ang saktan lang ang puso ko. Nagpalipas din ng 1 linggo ang binata bago bumalik ng Maynila. Sa telepono ko na lang napapansin sina Celine at Ian na nag-uusap. Kabuanan ko na nang mapansin kong nanumbalik na ang mga dating kinahiligan ni Celine. Nag-iiba na rin ang pakikitungo niya sa akin. Hanggang sa isang araw, kinumpronta na niya ako. Bea, paano mo nagawang umakto na inosente? Parang wala kang ginawang masama sa akin ah. At ano naman ang ginawa ko sa'yo? Huwag kang magkunwari na wala kang alam. Itinulak mo ako sa hagdanan. Oo, aaminin ko. Nagawa ko yun dahil na rin sa kapangahasan mo. Wala kang karapatan na pakialaman lahat ng nangyayari sa buhay ko. Alam ko naman eh, bumabalik na ang memorya mo. Nagpapanggap ka lang na walang maalala dahil gusto mo rin si Ian. Pwes sayong-sayo na siya. Magsama kayo sa impyerno. Akala mo ba masaya ako na nandito ka? Bait-baitan ng peg pero hayop pala? Pareho lang tayo, Bea. Ang totoo nga niyan, mas masama ka kaysa sa akin eh. Wala kang karapatang husgahan ako. Nasaktan lang ako. Nasaktan? Talaga ba? Anong kaguluhan ito? Sabay kaming napalingon ni Celine sa kadarating ko lang na kapatid. Nilapag niya sa sahig ang mga pinamili at nilipat-lipat ang kanyang tingin sa aming dalawa. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo nagtatalo? Pasensya na ate ha. Naalala ko lang kasi bigla na nagkaroon nga pala ng pagtatalo sa pagitan namin ni Bea. Nung nalaman kong buntis siya, tinulak niya ako sa hagdanan na naging dahilan ng pagkaka-ospital ko. O tapos, galit ka na sa puntong yon? Sige, pagbibigyan kita. Pero isipin mo naman ang ginawa mo. Kung sa'yo nangyari ang nangyari sa kapatid ko, hindi ka ba magwawala? Hindi ka ba mawawala ng direksyon sa buhay? Kailan lang ba nang dumating ka sa buhay ni Ian? Ngayon lang, ginulo mo ang buhay nila. Sinira mo nang dahil lang sa personal niyong hangarin. Paano naman ang kapatid ko? Ano, kahit nabuntis siya, itatapon niyo pa rin ang katotohanan na may pananagutan na si Ian sa kanya? Ayaw nga ni Ian sa kanya eh. Bakit niyo ba pinagpipilitan ng mga sarili niyo? Talagang gaga ka din ano? Dala ng labis kong galit, kaagad kong sinampal si Celine. Napasigaw siya, lalo na't alam kong ramdam ng buong pagkatao niya ang lakas nun. Sinubukan niyang gumanti, pero humarang sa gitna namin si ate. Kung balak mong saktan ang kapatid ko, huwag mo nang subukan. Tama ka, hindi rin naman ako ang personal na mananakit sa kanya eh. Anong ibig mong sabihin? Ang mga taong kagaya ni Bea ay dapat lang na binibigyan ng leksyon. Una si Ian, ngayon ikaw naman ang makakatikim ng lagim na ginagawad ko. Ano? Hayaan mo na ang babaeng yan ate, nababaliw na siya, bumabalik na ang sakit niya sa utak. Hinila ko si ate sabay talikod sa kanya. Humakbang na kami papunta sa kwarto nang marinig naming nagsalita ng hindi ko maintindihan na lengguwahe si Celine. Magpapatuloy na sana ako sa paglalakad kaso lang napapakunot ang noo na huminto si ate sabay lingon kay Celine. Teka lang, orasyon yan ah. Orasyon para saan ate? Para sa pambabarang. Maya-maya lang
Nag-alala si ate nang mamilipit ako sa labis na sakit ng aking tiyan. Ah! Ang sakit ng tiyan ko, ate! Bakit? Anong nangyari? Parang pinipiga ang tiyan ko sa sobrang sakit. Teka, dadalhin kita sa ospital. Ate, huwag mo akong iiwan dito kasamang bruhang babaeng yan. Halika na, ihahanda ko ng sasakyan. Iniwan namin si Selena kay laki ng ngisi. Tuloy kahit masakit ang aking tiyan at nahihirapan akong gumalaw ay nagawa ko pa ring makasakay sa kotse. Hinihimas ko ang naghihilab kong tiyan. Huminga ka ng malalim Kaya mo yan. Makakarating tayo sa ospital ng mas maaga. Ate, mukhang sumabog na ang panubigan ko. Kumapit ka lang, Bea. Hindi naman ako papayag na mapahamak kayo ng anak mo. Ang sakit na ng tiyan ko, ate. Pati ang dibdib ko, kumikirot. Maya-maya pa, nagulat ako nang makaramdam ng pagsusuka. Tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Nandidiri at tila ba may nakaharang sa lalamunan ko na ang sarap isuka. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Sinuka ko na kagad ang bagay na yon. Nahinto sa paggalaw si ate nang sabay kaming napayuko sa kung anuman ang inilabas ng bibig ko. Mga dayami, kaya pala ani mo tinutusok ang dibdib ko sa sakit. Ilang sandali pa, nakita kong bumaba si ate ng kotse. May kinuha siya sa kanyang kwarto tsaka nagmamadaling pinasuot sa akin yon. Isang pulseras. Nagtiis din ako ng halos 3 oras mula sa biyahe. Pagdating sa klinik at tsaka ako nanganak. Naging matagumpay at maayos naman ang pagsilang ko sa sanggol na pinangalanan kong Blake. 4 na araw ang nakalipas, pwede na akong umuwi sa bahay. Inihahatid ako ni ate sa aking kwarto kasama ang sanggol. Namataan namin si Celine na nakasilip lang sa pinto ng kanyang kwarto. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya. Kakaiba siya kumilos ng mga sandaling yun. At habang lumilipas ang oras, nagiging mas weirdo na siya sa paningin ko. Ate, may napapansin ka ba kay Celine? Oo, simula nang maganap ang kumprontahan sa pagitan yung dalawa, naging ganyan na siya. Madalas tulala, madalas wala sa sarili. Napapansin ko rin na palagi siyang may kausap na matandang babae sa bakuran kapag akala niya wala ako rito sa bahay. Matanda? May puti bang buhok at nakabalabal? Oo, siya nga yun. Hindi na ako magtataka kung paano nakapasok dito ang matandang yun, ate. Baka wala siya ni Celine. Anong sabi mo? May mga kinuhang gamit, hindi ba? Kung ganun, matinik naman babarang ang nasabing ginang. Bakit mo nasabi yan, ate? Ilang araw matapos kong i-report sa mga pulis ang nakita mo, natagpuan ang pitaka ni Ian sa may bakuran. Kumpleto ang pera, ATM at credit cards. Ang nawawala lang talaga sa mga gamit niya ay ang picture niya at ang suklay. Picture at suklay? Anong klaseng magnanakaw siya kung ganon? Bayad na siya sa amo niya, kaya ang kailangan lang natin, malaman lang kung ano talaga ang inuutos sa kanya. Malamang kasali ka sa magiging biktima. Natatandaan mo ba ang pulseras na ibinigay ko sa'yo noong manganak ka? Natatandaan ko, ate. Bakit? Ano bang meron dito? Suot ko pa hanggang ngayon, no? Hindi ko naman magawang hubarin. Sinubukan kanilang barangin. Pinatikim nila sa'yo ang lagim na pwedeng idulot ng pambabarang. Kaya nakikiusap ako sa'yo, wag na wag mong tatanggalin yan. Ate, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Nagsagawa ako ng pagtatawas nung minsang umuwi ako dito sa bahay para kumuha ng gamit mo. Napatunayan kong may halong pambabarang ang pagluluwal mo ng sanggol. Mangyayari yon sa oras na mailabas mo ng bata. Ibang insekto ang papasok sa katawan mo para magsagawa ng milagro na hindi natuloy. Gusto ko pa sanang magsagawa ng ikalawang pagtatawas. Pero ngayong nabuking na natin si Celine, alam kong hindi na kailangan. Malalaman din natin kung saan naroon ang matanda. Dahil sa aking mga nalaman, nagsimula akong mag-alala. Nakahanda akong makipag-away sa kanya. Dati, dahil libre pa ako at walang ibang pinoprotektahan. Ngunit iba na ngayon. Pakiramdam ko kapag may inaway ako, maaapektuhan ang anak ko. Kaya kailangan kong ayusin ang gusot na ito. Marahil nasaktan ako, niloko. Pero nang makita ko ang anak ko, nakausad na ako. Samantalang si Celine mukhang hindi pa, mas lalo siyang lumalala. Minsan nga na nagkasabay kami sa kusina, bigla niya akong nginitian at titig na titig sa karga kong baby.
Alam kong maldita ako, pero ng mga sandaling yon, bigla akong natakot. Ang cute ng baby mo, kamukha ni Ian. Ano, masarap ba siya sa kama? Kaya siguro makikipagpatayan ka sa akin para makuha siya, hindi ba? Naluloka ka na, Celine. Wala na akong pakialam sa inyo. Talaga? Huwag kang mag-alala. Igaganti kita sa ginawa niya sa'yo. Pero pahalik naman ang baby mo. Ayoko nga. Baka saktan mo pa ang anak ko. Ang arte mo naman, hahalikan ko lang si baby eh. Bigla siyang lumapit sa akin at nakipag-agawan sa sanggol. Nataranta ako nang umiyak ng malakas si baby. Iniwas ko siya kay Celine na nakita kong labis ang panggigigil. Sa puntong ito, dumating si ate at gulat na inawat ang babae. Mabuti na lang talaga, nagawa niya kaming ilayo kay Celine. Ano ba, Celine? Sinasaktan mo ang kapatid at pamangkin ko! Hindi ko sila sinasaktan. Gusto ko lang silang batiin. Mamamatay ng lalaking nagpahirap sa kanila. Anong sinabi mo? Sabi ko, mamamatay na si Ian. Pinabarang ko siya, alam nyo ba? Sa mga oras na to, malamang kinakain na niyang sarili niya hanggang sa maubos na. Hindi totoo yan! Nananaginip ka! Tawagan niyo siya para makatiyak kayo. Nagkatinginan kami ni ate sa kanyang sinabi. Alam kong hindi ako dapat na maniwala. Pero nagbabago na kasi ang galaw at ugali ni Celine. Mas lumalala siya. Lalo na hindi na niya naiinom ang mga gamot niya. Mabuti na lang nariyan si ate at hindi pinapatulan ng kanyang mga sinasabi. Palihim na rin siyang nakapagpatawag ng tulong kaya naman nang dumating ang mga taong akala ko ay maglalayo sa amin kay Celine, nagulantang ako. Ginapos nila ang babae gamit ang tela at tinurukan ng pampatulog para madala sa mental. Nang malaman ni na tito at tita ang ginawa namin kay Celine, gayon na lang ang pagwawala nila. Sunod-sunod na malas na daw ang sinapit nila mula sa akin, kay Ian at ngayon naman sa mismong anak nila. Wala naman kaming maayos na maisasagot kina tita at tito. Huli nilang sinabi ay palalabasin daw nila si Celine na hindi ko na napagtuunan ng pansin. Naabala kasi kami sa pagbisita kay Ian na noon ay nasa kanilang bahay. Matagal nang hindi lumalabas. Nang pagbuksan kami ni ate ng pinto ng kanyang ina, nagulat kami. Kaagad na biglang umiyak ang nanay ni Ian nang makita niyang karga ko ang anak namin. Nagmamakaawa na pagalingin daw namin ang kanyang anak at itatama ang pagkakamaling nagawa nila. Bala ko pa sanang magtanong pero ipinakita niya sa amin ang kasalukuyang sitwasyon ni Ian. Halos maiyak ako nang makita ang kalunos-lunos niyang itsura habang nakahiga sa kama. Ngumiti ng tipid si Ian sa akin. Wala na ang matikas niyang pangangatawan. Naglaho na ang kakisigan. Anong nangyari sa'yo, Ian? Nagsimula lang to nung makauwi ako galing sa probinsya nyo. Sumama na ang pakiramdam ko. Yung mga nakita mong palaka, may koneksyon ba yun? Hindi ko alam. Pero pakiwari ko, binigyan nila ako ng sakit sa balat. Masahol pa siya sa naaagnas na bangkay. Siguro, ito na ang resulta ng ginawa ni Celine, ate. Malinaw na pinabarang niya si Ian. Akala ko ba mahal niyang lalaki? Bakit humantong sila sa ganito? Alam mo naman na baliwang pinsan nating yon. Kaya niyang magpanggap na normal at walang sakit para lang maisakatuparan ng kabaliwan niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Naaawa ako kay Ian pero hindi ko siya magawang damayan. Hanggang ngayon, may parte pa rin sa puso ko ang nagsasabing buti na lang sa kanyang nangyaring yan. Patawarin mo ako sa naging katangahan ko, Bea. Niloko kita. Tama ka nga, ang karma ay kusang darating. Kung sino pa ang labis kong minamahal, ay siya pa ang magtutulak sa akin sa problemang ito. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin sa'yo, Ian. Nasaktan mo na ako at alam mo kung ano ang magiging sagot ko sa ginawa mo. Hindi pa kita lubusang napapatawad pero huwag kang mag-alala. Isasama kita sa aking mga dasal. Salamat, Bea. Salamat sa kabutihan mo. Umuwi na tayo, Bea. Baka ma-stress pa yung baby mo dahil may sakit ang papa niya. Anak ko lang ito, ate. Simula nang sabihin sa akin ni Ian na kailangang ipalaglag ang sanggol na dinadala ko, hindi ko na inisip na parte siya ng pagkatao ng anak ko.
Naiintindihan kita. Kung ako man ang mapunta sa lugar mo, ganyan din ang mararamdaman ko. Sayang lang kasi kung kailan siya nagkasakit, tsaka pa siya naging mapagkumbaba. Dapat sana, noong nagkaatraso siya sa'yo, ginawa na niya yan. Patawarin niyo ako. Nakahanda akong tanggapin ano man ang masasakit na salitang sabihin at ibato niyo sa akin. Kasalanan ko naman ang lahat eh. Kasalanan ko kung bakit ako naging ganito. Kailangan na naming umalis. Dumalaw lang talaga kami. Pasensya na ha, hindi kami ang susi para mawala ang karamdaman mo sa balat. Si Celine lang ang makakasagot niyan. Hindi na nakapagsalita pa si Ian pagkatapos ng aking sinabi. Alam kong nagsisisi na siya, pero yun ang ginusto niya. Hindi ko na magawang bumalik pa sa taong alam ko kung hanggang saan lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Muli, bumiyahe kami pauwi sa ancestral house. Sa pagkakaalam ko, nagtatampo pa rin sa akin sina mama at papa, kaya hindi ko pa magawang magpakita sa kanila. Salamat na lang naiintindihan ako ni ate. Siya ang umaalalay sa akin at tumutulong sa lahat na bagay na nahihirapan ako. Pagdating namin sa ancestral house, nagulat ako nang makita ang matandang babaeng palaging kausap ni Celine noong hindi pa naipapadala sa mental hospital ang babae. Mga iha, kanina pa kasi ko kumakatok pero wala namang sumasagot. Ako nga pala si Aling Sylvia. Itatanong ko lang kung nasa loob ba si Celine. Ikaw? Ikaw ang mambabarang na palagi niyang kausap. Aba iha, mag-ingat ka sa mga paratang mo. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Hindi kita pinaparatangan. Sinasabi ko lang kung sino kang talaga. Nakakatuwa kayo. Porkit mayayaman matataas na kayong magsalita. Wala man lang po at opo. Sino ka ba para igalang namin? Hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo sa kapatid ko. Tinaon mo talaga na manganganak siya. Oo nga Nakapanganak na ang babaeng kaaway ni Celine. Kita mo, lumabas din ang katotohanan. Ikaw ang mambabarang na nilapitan ng baliw kong pinsan. Kumalma ka, iha. Ginawa ko lang yon dahil malaki ang bayad sa akin. Ngayon, narito ko para maningil. Hintakot akong napatakbo sa gate nang lumingon sa akin si Aling Sylvia. Ewan ko ba, nakangisi siya pero natatakot ako sa kanya. Parang anumang oras ay pwede siyang magbago ng anyo sa tindi ng panlalaki niya ng mga mata. Alerto naman si ate at inalalayan ako. Pumasok ka na sa loob ng bahay, Bea. Sindihan mo ang kandila na nasa kwarto. Tapos wag mong hahayaang mamatay. Bilisan mo. Ano? Papapasukin mo ako sa loob? Paano ka? Hindi kita pwedeng iwan dito kasama ang baliw na yan. Makinig ka na lang, please. Hindi siya baliw. Lalong hindi perang kailangan niya. Ang isang mambabarang, nagiging malakas yan kapag nakakain ng puso ng bagong silang na sanggol. Ang anak mo ang kailangan niya, Bea. Ang anak mo ang ipinambayad ni Celine. Hindi ako papayag. Kung ganon, makinig ka sa akin. Pumasok ka na roon at gawin ang inuutos ko. Hanggat may liwanag ang kandila, hindi niya tayo masasaktan. May gagawin lang ako para maibalik sa kanya ang barang na nakatakda niyang ibigay sa'yo. Kinakabahan man, sinunod ko si ate. Wala akong mapagpilian lalo na at hindi ko naman pwedeng iwanan ng anak ko. Magkasama kaming pumasok sa kwarto ni ate. Inilalapag ko siya sa kama at nanginginig ang mga kamay na sinindihan ko ang puting kandila. Inilalapag ito sa sahig at binalingan ng aking anak. Kaso lang, muntik na akong atakihin sa puso nang makitang karga ni Celine ang sanggol habang may hawak siyang kutsilyo. Pinsan, akala mo ba na-dispatcha mo na ako? Celine, wag ang anak ko! Pakiusap, maawa ka! Maawa? Paano pa dapat maramdaman ang awa? Celine, alam kong may mga bagay tayong hindi napagkasunduan. Pero pakiusap, wag ang anak ko. Wag ang bata. Wala naman siyang kasalanan eh. Tama ka, wala siyang kasalanan. Pero ako, anong kasalanan ko? Bakit mo ko tinulak sa hagdan?
Hindi mo ba alam? Ipinaghiganti kita. Lumapit ako sa mambabarang para kitlan ng buhay ang manloloko na yan. Hindi ako nagka-amnesia, Bea. Ang kunwari ay pagkalimot ko sa inyo, parte na yun ang plano ko. Ang pagkagusto ko kay Ian, pagpapanggap ko lang yun. Hindi ako kailanman magkakagusto sa mga manggagamit. Anong ibig mong sabihin? Ginawa ko lang yun para mapapunta dito sa ancestral house si Ian. Ang sabi kasi ng mambabarang na kinontrata ko, mas magiging masakit ang karamdaman na pagdurusahan ni Ian kung siya mismo ang dadampot ng mga mahahalagang gamit na may koneksyon sa binata. Iibig sabihin, niloko mo kami? Nagsinungaling ka? Gusto ko lang naman na maging malapit sa inyo eh. Ikaw kasi inaway mo ako. Alam mo naman na wala akong malapit na kaibigan. Gusto kitang maging kaibigan, Bea. Kaso lang, ayaw mo yata sa akin eh. Nagsimula nang pumatak ang mga luha ko dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung paano kukunin ang anak ko mula sa pinsan ko. Miserable na si Celine. Wala na talaga siya sa katinuan. Nagsisimula ng mag-iba ang pananalita niya. Bakit ba siya pinalaya ng mga magulang niya? Pakiwari ko, para na rin akong mababaliw. Hanggang sa namataan ko ang isang manikang sanggol na laruan namin dati ni ate. Nilapitan ko ito at maingat na kinarga. Naging desperada na ako sa aking naisip. Celine, gusto mo laro tayo? Sige na, gusto mong makipagkaibigan sa akin, hindi ba? Kagaya ng inaasahan, nagliwanag ang mukha ni Celine. Patalon siyang lumapit sa akin habang panay naman ang dasal ko na sana wag siyang mapatid dahil umiiyak ng sanggol sa kanyang bisig. Ang ingay naman ng sanggol na to. Ihagis ko na kaya ito. Shh! Tahimik! Ang ingay-ingay mo! Pinsan, wag mong ihahagis ang sanggol mo. Gusto mo palit tayo? Pangako, maglalaro tayo. Gagawin ko ang lahat, maging masaya ka lang. Teka, hindi pa tayo bate ah. Hindi ka pa nagsusorry sa pagtulak mo sa akin. Sorry na. Patawarin mo ko, Celine. Hindi ko sinasadya na maitulak ka. Pakiusap, magpalit na tayo. Sige na nga, palit na tayo. Ayoko na ng manikang to eh. Mabigat at maingay. Sabi niya na ang tinutukoy niya ay ang sanggol. Mabilis ngunit maingat kong kinuha sa bisig niya si Blake at inabot naman sa kanya ang laruang manika. Nang tanggapin niya ito, mahigpit na yakap ang iginawad ko sa sanggol. Muntik na siyang mapahamak. Nang mga sandaling yon, hindi na ako nag-isip pa. Kaagad akong tumakbo palabas. Galit na galit naman kaming hinabol ni Celine. Madaya ka, Bea! Layuan mo kami! Huwag mo kaming lalapitan! Akala mo ba hindi kita maaabutan? Ninakaw mo ang laruan ko! Sigaw niya at dumungaw sa ibaba kung nasaan ako. Yun nga lang, hindi ko inaasahan ang gagawin niyang hakbang. Maingat pero mabilis akong nakababa. Samantalang si Celine, tumalon mula sa ikalawang palapag pababa para lang maabutan ako. Ngunit hindi yun nangyari. Bumagsak siya sa marmol na sahig. Dilat ang mga mata, duguan at kaagad na binawian ng buhay. Halos mabaliw din ako sa aking nakita at walang mapagpipilian kundi ang magtatakbo palabas ng bahay. Naabutan ko sina ate at aling Sylvia na pareho pa ring umuusal ng mga ritual hanggang sa madaig nga ni ate ang mambabarang. Bumagsak ang ginang na nagdurugo ang bibig hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nangihina naman akong niyakap ni ate, tila ba nagpapasalamat na makitang ligtas na ako. Salamat, walang nangyari sa inyo. Akala ko may umaatake na sa'yo kanina. Narinig ko kasi ang sigaw mo kanina eh. Nakawala si Celine ate. Muntik na niyang saktan si Blake. Buti na lang hindi natuloy. Hinabol niya kami pero tumalon siya kagad sa hagdan. Patay na si Celine. Nasa sahig siya ate. Shh, tahan na. Wala kang kasalanan sa nangyari sa kanya. Lahat ng naganap ngayon ay kagustuhan nila, okay? Huwag ka nang umiyak.
Nakukonsensya kasi ko, ate. Ang dami niyang sinabi sa akin. Mga hinanakit niya at mga gustong gawin kasama tayo. Hindi ko man lang siya binigyan ng pagkakataon na mapalapit sa akin. Tinulak ko siya palayo. Yung tungkol sa barang, ginawa niya yun para ipagtanggol ako kay Ian. Para iganti ang kasawian ko. Pero wala man lang ako naiganting mabuti sa kanya, ate. Namatay siyang may sama ng loob sa akin. Huwag mong isipin yon. Lahat ng nangyari sa atin ngayon may rason. Sana lang matuto tayong tanggapin ang mga bagay na alam nating hindi na kailanman magiging atin. Halimbawa na lang si Ian. Oo nga pala, si Aling Sylvia. Wala siyang malay, ate. Anong gagawin natin sa kanya? Tumawag na ako ng mga tanod. Mabuti na lang, may iilang kababayan tayong napadaan kanina. Nagulat sila at natakot nang makitang nagwawala si Aling Sylvia. Hindi ko na sinabing isa siyang mambabarang, kaya ang alam nila, baliw na babae si Aling Sylvia. Bakit hindi mo sinabi ang totoo, ate? Dahil wala namang maniniwala sa akin na isa siyang mambabarang. Mamaya tayo pang mapagkamalang baliw. Mas mainam nang maitago ang ganitong kakayahan namin para na rin sa kaligtasan natin, Bea. Sabagay, tama ka naman, ate. Pero paano si Ian? Hindi ba't binarang siya ni Aling Sylvia? Natalo ko ang ginang. Ibig sabihin, lahat ng taong binarang niya makakawala na sa sumpa. Kasama na si Ian. Kaya huwag kang mag-alala, magiging okay na si Ian. Nayakap ko na lamang ang aking anak dala ng kaginhawahan at pagkatuwa. Kahit papano, naging okay na rin ang aking kalagayan at hindi na natataranta pa sa mga bagay-bagay. Nalaman nila tito at tita ang sinapit ni Celine. Labis ang galit nila sa amin. Pero alam ko naman na naipaliwanag na namin ng maayos ang aming parte at wala kaming kasalanan dahil kagustuhan ni Celine na tapusin ang buhay niya ng gabing yon. Sa ngayon, inaalagaan ko si Blake. Nagkaayos na kami ni na mama at papa at maging ni Ian. Kaso lang, hindi na talaga ako nakipagbalikan sa kanya. Minabuti ko na lamang naguguli ng aking sarili sa pag-aalaga ko kay Blake na sinusuportahan naman ng kanyang ama sa pinansyal na aspeto. Si ate naman, kasama ko pa rin hanggang ngayon. Siya ang katuwang ko sa pinatayo naming negosyo. Hindi ko akalaing kikita tayo sa negosyong ito, ate. Ang bilis ng pagtubo. Oo naman, basta nagsikap at nagtiyaga, aba malayo ang mararating. Maraming salamat, ate, Hindi ko akalain na pagdadaanan natin ang ganitong bagay. Pinagdaanan natin to para matiyak na magagawa na nating malampasan ang pagsubok na paparating. Maswerte pa rin ako, ate, kasi hindi mo kami pinabayaan ng pamangkin mo. Naging mabuti at maayos na ang buhay namin ni ate pagkatapos noon. Kinalimutan ko na ang masalimuot na pangyayari sa aking buhay. Umaasa ako na matatahimik na si Celine habang kami naman ay mas nagiging maingat na at mabuti sa kapwa. Lalo na sa mga nagnanais na makipaglapit sa amin. May mga panahong natatakot at nag-aalala pa rin ako. Yung mambabarang na umatake sa amin at sinubukan akong barangin ay hindi pa rin namamatay. Natatakot ako na baka bigla na naman niyang maisipang gumamit ng kapangyarihang itim para makapanakit ng tao. Pero sinabi sa akin ni ate na hindi nalalapit pa sa amin ang ginang dahil nadaig na siya ng kapatid ko. Takot lang niya kapag nabueltahan siya ng karamdamang siya rin naman ang may gawa. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan ninyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.